Ito pong si Tito Soto, alam nyo, dapat no, kasi matagal na po na, sa tagal po ni Tito Soto bilang senador, hindi naman po siya pangunahing inaasahan na mag-interpret po, no, ng mga batas dahil alam naman ng lahat na hindi siya abogado. Pero ito po lately, kung kailan po nagkaedad na si Tito Soto, ang haba na ng panahon no? Na hindi po siya umiepal pagdating po sa usapin ng mga ng pag-interpret ng konstitusyon. Alam ko si Tito Soto, very practical yung approach niya bilang senador. Hindi po siya yung nagmamarunong lalo na pagdating sa konstitusyon. Kaya ang tingin natin all along kay Tito Soto, napaka-practical na senador, magaling na senador. No, kasi hindi po siya nagsasalita, hindi po siya ganong nagpapa-interview lalo na po sa hindi niya po alam, 'di ba? Ang mga naging Senate President pa nga siya. Pero ito po lately, parang ine-expose lamang ni Tito Soto yung kanyang sarili, yung kanyang mga kakulangan pagdating po sa pag-interpret ng batas natin, no? Kaya kung ako sa iyo, Tito Soto, pwede ka namang pwede ka namang mag-ala Lito Lapid, lalo na pagdating sa mga constitution, yung mga usapin ng constitution, ipaubaya mo na yan sa magagaling na abogado, no? Hindi ka naman namin ine-expect na ikaw ang magpapaliwanag niyan eh. Wala kami ekspektasyon sa iyo kung di maging senador, gumawa ng batas ng very practical. Yung practicalidad mo bilang tao, yung naiayos mo yung mga senador. Pero lately, parang you are biting more than you can chew, no? Yun po yun mahirap po yan. Okay na yung papel mo dati bilang Tito Soto na senador na pinakamatagal na naglingkod bilang senador. Very practical, napakamaayos, walang absent, etc. etc. Okay na yun Pero yung ikaw ngayon ang isa sa mga nakikipaglaban sa maling interpretasyon ng Supreme Court, madadali po yung utak mo dyan. Okay. Yun din po, no? Mamaya pag-usapan rin natin yung motion for reconsideration na inahain po ng Kamara dito po sa Supreme Court ruling. Mas nagiging spokesperson si Tito Soto ng mga congressman kaysa maging senador. Yun yung problema ko sa iyo, Tito Sen Bakit nagmumukha kang mas spokesperson ka na ngayon? Tandaan mo, Tito Sen, ito po ang pagkakaiba no? Kahit po sa mga spokesperson, malabo mo silang madaig. Kasi mga abogado po yung karamihan po na spokesperson ngayon, kahit ginaganyan-ganyan natin si Antecler, abogada po yan. Tapos si Princess, abogada rin. Tapos aakto ka na parang spokes ka rin ng HOR, hindi ka naman abogado. So, isa-isahin po natin. Una niyang punto, sabi niya, may amendments daw po na ginawa yung Supreme Court sa Constitution. Hindi ko po alam kung saan po nakuha ni Tito Soto yung na may amendments na ginawa, no? Iba po yung amendments, iba po yung interpretasyon, no? Ang amendments po, ang may kakayahan lang po mag-amend yung mga senador, congressman, mga mababatas or live po to. O kaya kung meron pong create yung nagkaroon po ng mga constitutional commission o constitutional convention, doon po pwedeng i-amend yung mga constitution. Pero ito po, wala pong in-amend yung
Supreme Court. Ang pagkakaintindi ni Tito Soto, may amendments na ginawa yung Supreme Court. Siguro, yan ang problema, Tito Soto. Eh. Ikaw rin umamin, di ba? Pinapayuhan ka lang ng legal luminaries. Kaya nga pinayuhan ka na ni Yes Yesyo, yung naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Alam po ninyo, eto po dito ko kinu-question yung mga dilawan, mga kakamping. Dati, lagi po nilang kinukote si Miriam Defensor Santiago. Basta atakihin po si Duterte at merong nasabi si Miriam noon tungkol kay Duterte, kinukote po nila yan. Halimbawa, yung may nasabi si Miriam, may nagtanong sa kanya, sino yung pinaka hindi mo iboboto yata o yung pinaka delikadong manalo? Sagot niya si Duterte. Inuulit-ulit nila yan. Pero eto po, sa usapin po ng Supreme Court, marami pong sinabi si Miriam Defensor Santiago, hindi po nila kinukote. Kasi po, ang pangunahin po sa mga sinabi ni Miriam Defensor Santiago, tanging Supreme Court justices lamang, Supreme Court lang po, ang tanging arbiter, ang tanging huling mesay. Sila po ang sa usapin po ng constitutionality ng isang bagay, Supreme Court po ang may huling say dyan. Kaya po, ang sinabi po ng Supreme Court, ang sasabihin po ng Supreme Court, ang desisyon po ng Supreme Court, ayun po ang interpretasyon, wastong interpretasyon. At karamihan po ng mga desisyon ng Supreme Court, nagiging bahagi na po ito ng batas ng bansa. O yan, lagi po sinasabi. Tapos may mga sinabi pa si Miriam na etong mga to, akala mo naman napakagagaling porket marunong magbasa at magsulat. Hindi po porket marunong kayo magbasa ay kaya nyo nang i-interpret yung saligang batas. Yan po, sinabi po ni Miriam yan. No? Yun pong interpretasyon ng saligang batas, tanging mayroon lang pong tungkulin yan o tanging mayroong kapangyarihan, Supreme Court. Kaya lahat po to, yung Pilconsa at iba pang grupo lang po kayo eh. Wala pong sinabi sa konstitusyon na pag nagpasya na yung Supreme Court, pwedeng kontrahin ng Pilconsa at babalik ta rin ng Supreme Court. Hindi po, wala po nakalagay doon. Wala pong Pilconsa dyan. Pilconsa kayo ng Pilconsa. Diyan ako nagtataka. Kinukote nila lagi yung Pilconsa. Bakit ayaw nyo ring i-quote yung totoong grupo ng mga abogado sa Pilipinas, yung IBP, Integrated Bar of the Philippines, na sinuportahan yung Supreme Court, na umayon sa Supreme Court? Bakit ayaw niyong i-quote? Bakit Pilconsa kayo ng Pilconsa? Lahat po ng abogado, miyembro na Integrated Bar of the Philippines. O, alam niyo po ba yun? So lahat po ng samahan, correct. Porket dating presidente si Tamba eh. Okay. Yan po yung una, no? May inamend daw. Wala pong inamend. Interpretation yan, Tito Soto. Iba interpretation sa amendments. Sa amendments po, may binago ka sa konstitusyon. Okay. Number 2. Impeachment. Kung susundin daw po, ayon kay Tito Soto, kung susundin daw po natin yung ruling ng Supreme Court ngayon, ay mananal and void daw po yung impeachment kay Erap at saka kay Corona. Okay, tamo? Ang ganda na yung binigay mong example, Tito Soto, no? Okay. Maliwan ang desisyon ng Supreme Court, silang may mandato. Hindi po, wala pong mali sa Supreme Court. Kung ano po ang interpretasyon ng Supreme Court, yun po yung tama. Mali po na sabihin na mali man ng Supreme Court.
Lahat po ng interpretasyon ng Supreme Court, yun po yung tama. Sino lang po yung pwedeng mag-correct sa Supreme Court? Supreme Court din po. Nakukuha po ninyo? Supreme Court din po. Pwede nilang i-correct yung sarili nila. Pero hindi po yung mga katulad ni Tito Soto. O ano pa yung sinabi ni Tito Soto? Sabi ni Tito Soto, kung susundin po natin yung desisyon ng Supreme Court ngayon, null and void na yung impeachment ni Erap at saka ni Corona. Oh, paliwanag ko lang, Tito Sen, ha. Alam mo, Tito Sen, kayo yung dahilan kung bakit nagalit yung tao kay Erap, eh. Hindi nyo pinabuksan yung yung kahon, di ba? Sila yan, eh. Sila Tito Soto, sila Tessie Aquino Oreta, yung mga kasama mo, Tito Soto. Kayo yung ayaw magpabukas nung sa pagkakatanda ko. Kaya nag-walk out tapos nauwi sa EDSA 2. Baka hindi po alam, envelope, baka hindi alam ni Tito Soto na hindi natuloy yung impeachment ni Erap Estrada dahil nag-walk out. Nag-walk out po yung prosecutor at nauwi po sa pagkakatanggal ni Erap sa pwesto. Nag-resign po si Erap, no? Hindi po natuloy yung impeachment. Ikaw naman, Tito Sen, no? Senador ka na niyan, hindi mo naalala. Wala pong inanal and void na sinasabi mo. Yung kay Corona, ay dapat po talaga. Dapat po talagang manal and void yun. Kasi napatunayan po ng korte, walang kasalanan si Corona. Imagine niyo, tinanggal nyo sa pwesto, tinanggal ng mga senador si Corona, tapos wala pala siyang kasalanan.